Ang nakaraan ay dumating ang nakababatang kapatid ni Gonho at biglang sinipa si Jaehyuk. Matapos masipa ang ating bida, nagulat naman si Jaehyuk sa ginawa sa kanya. Sinabi naman ni Ji-woo na huwag nang magkunwari si Jaehyuk dahil sinadya niya lang daw hinaan ang kanyang ginawang sipa. Nagtataka naman si Jaehyuk dahil sa biglaang pagdating ni Ji-woo. Ang teacher nila Jaehyuk ay biglang dumating at sinabing mag-uumpisa na daw ang kanilang klase. Si Ji-woo naman ay sinabing maghihintay siya sa labas at magkita na lang daw sila mamaya ni Jaehyuk. Magalang na humingi naman ito ng paumanhin sa teacher at biglang tumakbo paalis. Ilang oras pa natapos na ang klase. Sila Jaehyuk naman at ang mga anime club ay magkakasama habang pinag-uusapan ang pag-atake sa kanya kanina. Nag-alala naman si Dasom at tinanong kung nasaktan daw ba ito. Sinabi naman ni Jaehyuk na ayos lang siya. Ang tatlong nerd naman ay sinabi na bubugbugin nila si Ji-woo kapag nakita nila ito, ngunit sinabihan naman ito ni Jaehyuk na mag-relax lang sila dahil mukhang hindi naman na daw babalik si Ji-woo. Ngunit mula sa likod ni Jaehyuk ay lumitaw si Ji-woo at hinamon ito ng laban. Muling nagulat si Jaehyuk at tumanggi sa away na gustong mangyari ni Ji-woo. Ang tatlong nerd naman ay biglang natakot at napatalikod na lamang matapos nilang makita ang kalaban ni Jaehyuk. Muling kinulit ni Ji-woo si Jaehyuk para labanan siya. Ngunit patuloy na tumatanggi si Jaehyuk sa laban. Bumuelo na si Ji-woo para sumipa. Ngunit hindi niya tuluyang sinipa si Jaehyuk. Sinabi niya din na kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang kuya. Muling naalala naman ni Jaehyuk ang tinutukoy ni Ji-woo. Muling sinabi ni Jaehyuk na ayaw niya daw talaga ang makipaglaban. Sinabi naman ni Ji-woo na masyado daw napahiya ang kanyang kuya. Kaya naman kailangan niya daw talunin si Jaehyuk para maibalik ang sigla ng kanyang kuya. Kung iniisip ni Jaehyuk na mahina si Ji-woo, nagkakamali daw si Jaehyuk. Si Ji-woo ay sumipa kay Jaehyuk at nagawa nitong mapataas ang kanyang buhok dahil sa lakas ng kanyang mga sipa. Sinabi niyang magaling siya sa taekwondo at mas magaling din daw siya sa kanyang kuya pagdating sa pakikipaglaban. Napaisip naman si Jaehyuk kung totoong mas malakas nga daw ba si Ji-woo sa kanyang kuya. Ang mga estudyante sa paligid ay nag-uumpisa ng magtipon dahil sa laban na malapit ng magsimula. Muling naalala ni Jaehyuk ang tungkol sa grupong Invincible, kaya naman iniisip niya kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban mas mapapansin lang daw siya ng grupo. Kaya naman tumakbo na lang si Jaehyuk para makaiwas sa laban. Sinabi ni Ji-woo na walang magagawa ang pagtakbo ni Jaehyuk dahil hindi daw siya susuko hanggat hindi niya ito nalalabanan. Kinabukasan sa eskwelahan, si Ji-woo ay nagpakita na naman sa kwarto ni Jaehyuk. Sumapit na ang lunch break, ngunit andito na naman si Ji-woo at niyayayang makipaglaban si Jaehyuk. Kahit sa loob ng comfort room ay lumilitaw ito para yayain siya ng laban. Ang pangyayaring ito ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw. Habang nagmemeryenda si Minche, kwento naman ni Jaehyuk ang mga nangyayari sa kanya tungkol kay Ji-woo. Nagtataka din si Jaehyuk kung bakit daw siya pinagawa ng ganitong workout ni Minche. Sinabi naman ni Minche na magpapalakas daw ito sa katawan ni Jaehyuk, kaya naman gawin niya na lang daw ito. Na sinang-ayunan naman ni Jaehyuk. Sinabi ni Minche na halos kasing tangkad niya lang daw ang naghahamon sa kanya, kaya naman bakit daw natatakot si Jaehyuk lumaban. Sinabi ni Jaehyuk na nag-iingat lang daw siya at umiiwas sa mga laban upang hindi na daw siya mapansin ng grupong Invincible. Sinabi niya naman kay Jaehyuk na maghanap na lang daw sila ng tahimik na lugar at doon na lang daw maglaban. Dahil sa kulit daw ni Ji-woo, mukhang wala na daw siyang magagawa kundi ang lumaban na naman. Ilang sandali pa sumapit na ang hapon at uwian na din ng mga estudyante. Si Ji-woo ay kumakaway at hinihintay na naman ang ating bida. Tinanong naman ni Jaehyuk kung bakit siya nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit sinabi lang naman nito na gusto niya lang daw labanan siya ni Jaehyuk. Mukhang wala daw magawa sa buhay si Ji-woo, kaya naman sinabi niya na seryoso daw talaga siyang labanan si Jaehyuk. Bilang isang mabait na kapatid kailangan niya daw ipaghiganti ang kanyang kuya. Sinabi ni Jaehyuk na may naisip na daw siyang paraan na pwedeng gawin niya. Ang eksena ay nalipat sa Baekwon High School. Mula dito si Jaehyuk ay humihingi na ng tawad kay Gonho. Lumaban lang daw si Jaehyuk noon dahil wala na daw siyang pagpipilian noon. Hindi niya din daw sinasadyang ipahiya si Gonho. Nakatsamba lang daw si Jaehyuk noon manalo kay Gonho, kaya naman huwag na daw itong panghinaan ng loob. Ang mga napapadaan na estudyante ay nakilala si Jaehyuk na nakatalo kay Gonho. Ang mga ito ay tinawanan si Gonho at sinabihan na mahina lang daw pala si Gonho. Dahil sa kahihiyan wala nang masabi si Gonho sa kanila. Naiinis si Ji-woo sa kanila, ngunit si Gonho naman ay nagsimula ng maiyak dahil sa kahihiyan na kanyang sinasapit. Si Ji-woo ay hindi na matiis ang mga panlalait nila sa kanyang kuya, kaya naman maglaban na daw si ni Jaehyuk.
Dahil sa inis na pinapakita ni Jiwoo, mukhang hindi na daw may iwasan ang makipaglaban kay Jiwoo. Kinabukasan, ang dalawa ay handa na maglaban habang nanunood naman si Gonho at Minchae sa kanila. Sinabi ni Jiwoo na ibabalik niya daw ang karangalan ng kanilang pamilya, ngunit si Gonho naman ay sinabi na hindi naman daw kailangan ni Jiwoo gawin ang ganito. Si Jiwoo ay handa na lumaban, kaya naman naghanda na din si Jaehyuk na makipaglaban. Sumugod na ng sipa si Jiwoo, ngunit nagawa namang masangga ito ni Jaehyuk, at iniisip na napakalakas daw ng sipang kanyang natanggap. Bukod sa malakas, napakabilis din daw nito at delikado. Si Jiwoo ay muling bumuelo at muling sumipa ng kakaibang sipa. Si Gonho naman ay masayang nag-cheer sa kanyang kapatid. Sinabi niya din na specialty daw ng kanyang kapatid ang naray kick na kanyang ginawa. Sa ingay ni Gonho, nagtakip naman ng tainga si Minchae at sinabing napakaingay daw sa paligid. Si Gonho naman ay napansin si Minchae at iniisip na type niya daw ang itsura ni Minchae. Biglang lumapit si Gonho kay Minchae at tinanong ito kung nag-cheer daw ba ito para kay Jaehyuk. Si Minchae naman ay sinungitan si Gonho at sinabi na wala daw itong pakialam. Iniisip ni Gonho na napaka-cold ni Minchae, iniisip niya din na nandito lang daw silang dalawa para maging tagapanood. Kaya naman tinanong niya si Minchae kung girlfriend daw ba siya ni Jaehyuk. Bigla namang naging dragona si Minchae at sinabing huwag daw magsalita ng mga walang kabuluhan si Gonho. Nagsorry naman agad ito at iniisip na nakakatakot si Minchae. Si Gonho ay mas lalong na in love kay Minchae at iniisip na napaka-cute daw nitong magalit. Si Gonho ay biglang tinanong kung pwede niya daw bang makuha ang phone number ni Minchae, ngunit sinabi naman nito na layuan daw siya ni Gonho. Napansin ni Jiwoo na lumalandi ang kanyang kuya, kaya naman sinabihan niya ito na mag-focus lang daw sa kanyang laban. Habang sumusugod, iniisip naman ni Jiwoo na love at first sight na naman daw ang kuya niya. Si Jaehyuk ay nagawang maiwasan ang sipa, ngunit noong lumapag na ang paa ni Jiwoo, mabilis naman itong muling nakasipa sa pagmumukha ni Jaehyuk. Habang naiingayan pa din si Minchae, sinabi naman ni Gonho na napakaganda daw ng backspin kick ni Jiwoo. Matapos matamaan ng sipa, sinundan naman ito ni Jiwoo ng isang back kick. Kaya naman sa lakas nito tumilapon na lang si Jaehyuk sa pader. Sinabi ni Jiwoo na katapusan na daw ni Jaehyuk. At ito ay muling gumamit ng kanyang signature move na sipa. Iniisip ni Jaehyuk na makabawi kaya naman sumuntok ito, ngunit mabilis namang nakahakbang paatras si Jiwoo. Siya ay mabilis ding umikot-ikot at gumamit ng whirlwind kick. Si Jaehyuk ay nasaktan sa sipa, ngunit noong sumuntok na siya, muli na namang nakaiwas si Jiwoo. Iniisip ni Jaehyuk na napakabilis daw nitong umaatras kapag sumusuntok na siya, kaya naman kailangan niya daw ang gumawa ng paraan. Si Jaehyuk ay sinabi noon kay Minchae na taekwondo daw ang martial arts ni Jiwoo. Sinabi naman ni Minchae na isang malakas na martial arts ang taekwondo, ngunit may pag-asa daw manalo si Jaehyuk kapag nakalapit siya sa kanyang kalaban. Mabilis din daw ang in and out na atake ng mga nagsasanay ng taekwondo, kaya naman mahihirapan daw si Jaehyuk makatama ng suntok. Tinanong ni Jaehyuk kung ano naman daw ang kanyang dapat gawin. Sinabi naman ni Minchae na kailangan niyang pabagalin ang paggalaw ng kanyang kalaban. Magagawa daw ito ni Jaehyuk sa pamamagitan ng low kick. Kapag nagawa daw nitong matamaan ng sapat na dami ang kanyang kalaban, sigurado daw na babagal ito. Si Jaehyuk ay nakapagdesisyon ng kailangan niyang gumamit ng low kick. Gamit ang isang jab para harangan ang paningin ni Jiwoo, agad na din siyang gumamit ng low kick at ito ay nagawang makatama. Sinabi ni Minchae na bawal daw ang low kick sa taekwondo, kaya naman hindi daw agad makaka-adjust ang kanyang kalaban sa mga kasunod pang low kick. Si Jiwoo ay nagulat sa ginawa ni Jaehyuk, kaya naman muli na namang nakatama si Jaehyuk ng isa pang low kick. Naiinis na si Jiwoo, ngunit si Jaehyuk ay muling bumuelo para gumamit ng low kick. Nagawa ng maiwasan ito ni Jiwoo at sinabing hindi na daw ito gagana sa kanya. Matapos tumalon si Jiwoo naman ay nagawa pang sumipa. Kaya naman sa kalagitnaan ng laban si Jaehyuk ay nagawa pang mamangha sa ginawa ni Jiwoo. Muling gagamit si Jaehyuk ng low kick, ngunit hindi na ito tumama. Muling sumipa si Jiwoo at sinabi na hindi na daw gagana ang low kick ni Jaehyuk sa kanya. Si Jaehyuk ay natamaan ng malakas na sipa at siya ay pinaulanan pa ng maraming sipa. Si Gonho ay namamangha naman dahil kahit sa dami ng natatanggap na sipa ni Jaehyuk, nagagawa pa din daw nitong makatayo. Iniisip naman ni Minchae na mag-focus daw ang talunang si Jaehyuk at gumawa daw ng paraan. Habang patuloy siyang sinisipa, nag-iisip si Jaehyuk kung ano nga daw ba ang pwede niyang gawin. Naalala ni Jaehyuk ang sinabi noon ni Minchae na may kahinaan pa daw ang isang nagsasanay ng taekwondo. Nagte-taekwondo daw ang kasamahan ni Minchae noon sa gym.
At napansin niya na may mga habit ang mga nagtetekwondo na gumamit lagi ng backspin kick. Malakas daw na sipa ito, ngunit delikado daw ito sa mixed martial arts dahil sa masyado daw exposed ang likod ng nagtetekwondo. Sa taekwondo matapos daw ang isang backspin kick, hahayaan daw nila na makatayo ang natumbang gumamit ng backspin kick. Sinabi ni Minche na mahilig daw gumamit ng backspin kick ang mga nagtetekwondo matapos gumamit ng sunod-sunod na sipa, kaya naman hintayin daw ni Jaehyuk ang pagkakataong ito. Habang sinisipa si Jaehyuk ng sunod-sunod, hinihintay niya namang gumamit ng backspin kick si Jiwoo. Si Jiwoo ay bumuelo na, napansin naman ni Jaehyuk na dumating na ang kanyang hinihintay. Kaya naman mabilis nang lumapit sa opening si Jaehyuk. Binalak ibalibag ni Jaehyuk si Jiwoo, ngunit sinabi naman ito na hindi daw siya magagawang mapabagsak ni Jaehyuk. Ngunit ilang sandali pa na pagpuwersa si Jaehyuk ay nagawang matanggal ang mga buttons ng damit ni Jiwoo at ito ay tuluyan niya na ding mabalibag. Si Jaehyuk naman ay nagulat sa kanyang nakita at talagang hindi makapaniwala. Pati si Minche ay nagulat sa kanyang nasaksihan. Nanglaki ang kanilang mga mata dahil sa malalaking coco melons ni Jiwoo. Dahil aksidenteng natanggal ang kasuotan ni Jiwoo, aksidente ding nalaman nila Jaehyuk ang malaking sekreto nito. Dahil sa isang babae ang kanyang kalaban, gulat na gulat talaga ang ating bida.